Mga kababayan at mga idol, panibagong good news mula sa Max Defense Philippines, Spanish Naval Company na Navantia. I-ino-offer sa atin ang kanilang mga frigate at corvette na armada ng mas maraming armaments. Sa exclusive news na nilabas ng blogger na si Max Defense Philippines, kinumpirma ni Max Defense Philippines na ino-offer sa atin ng Spanish shipbuilding company na Navantia ang kanilang mga frigate at mga corvette na Alpha Series para sa frigate and corvette requirement sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Tama ang narinig niyo mga kababayan at mga idol na panibagong acquisition project ito ng Philippine Navy. Ang maganda sa offer ng Spanish company na Navantia ay magtatayo sila ng local manufacturing and local shipbuilder. Sa oras na ito ay mangyari magkakaroon ng maintenance and local shipbuilding facility dito sa ating bansa ang Navantia na maaring makagawa ng additional na opportunity para sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho. Pag-usapan naman natin kung ano-anong mga warship ang offer sa atin para sa frigate acquisition project ng Philippine Navy. Unahin natin ang Alpha 3000. Maaring itong maging light frigate o maging corvette dahil sa mga armaments nito. Mga ito ang mga specification na aking ipapakita at babanggitin sa video na ito ay base sa offer ng shipbuilding company na Navantia para sa Royal Australian Navy. Ang Alpha 3000 ay nakadesign bilang corvette subalit maaari itong maging isang light frigate. Narito ang main characteristics ng Alpha 3000 corvette: length 100 meters, max beam 14.4 meters, max speed 27 knots, range 5,000 miles and endurance 20 days. Weapons: surface-to-air missile vertical launching system 16 cells, 2 quadruple launchers for surface-to-surface, 76mm medium-range gun, 35mm gun close-in weapon system, 20mm remote weapon system, decoy launcher system, triplet torpedo launchers. Helicopter and rigid hull inflatable boat operation: rigid hull inflatable boat, flight deck for a helicopter, hangar design for a MH-60R helicopter. Base sa information at sa offer na nilabas ng shipbuilding company na Navantia, masasabi kong may pagkakapareho ang Alpha 3000 sa BRP Miguel Malvar class dahil sa dami ng armaments na naka-equip. Dumako naman tayo sa isa pang offer ng Navantia, ang Alpha 5000. Take note na ang mga specification na aking sasabihin ay base sa offer ng Navantia para sa Royal Australian Navy. Mean characteristics: length 121 meters, beam 16 meters, max speed 27 knot, displacement 4,450 tons, range 5,000 miles, endurance 30 days. Multi-role capability: superior endurance at range providing effective regional force projection, 3D radar, ideal platform for CEAFAR radar, 32 Mark 41 vertical launch system cells, supporting ESSM missiles. Tomahawk missiles, 2x4 naval strike missiles, evolved Cispero missile, ESSM Block 2. Surface-to-air missile, high-grade weapon systems, including Leonardo 76mm, 35mm Millennium close-in weapon system and 30mm Typhoon. Remote-controlled weapon system, high-level automation and survivability, consistent with the proposed crew. The same integrated platform management system is in use in other RAN Navantia designs. Ability to support MH-60R with the ship's flight deck and hangar. Adapts to local conditions and operates in high sea temperatures at extreme weather conditions. Additional capability: anti-submarine warfare equipped with towed sonar, torpedo launcher and torpedo stowage, mine countermeasures capability, mine deployment, mine stowage, humanitarian mission capability, hospital modules, generator set, batteries. Ang Alpha 5000 ay isang multi-mission frigate na magagamit hindi lamang sa pagpatrol o pagbabantay ng exclusive economic zone ng isang bansa kundi maaari din itong gamitin sa mga humanitarian mission. Ang Alpha 5000 and Alpha 3000 ang isa sa mga pinakamagandang opsyon ng Pilipinas kung sakaling simulan ang Horizon 3 frigate acquisition project ng Philippine Navy. Bukod sa magandang offer ng Navantia na mga warship, nag-offer din ang shipbuilding company na ito ng long-term soft loan and counter-trade offer. Ibig sabihin mas malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga ganitong military asset dahil sa mas madaling payment option na offer sa atin. Ang tanong ay ano ang magiging epekto sa oras na magkaroon tayo ng ganitong mga warship?
Una ay makakapag-provide ang mga advanced warship na ito ng moderno and flexible platform sa pamamagitan ng advanced radar, weapons, and helicopter support. Mapapalakas din ito ang ating capability na bantayan ang mga barkong pumapasok sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ikalawa, pagkakaroon ng mas malalim na defense ties sa Spain, katulad ng aking nasabi sa unahang bahagi ng ating video. Interested ang Spanish shipbuilding company na Navantia na magtayo ng naval facility dito sa ating bansa. Makatutulong ito sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ikatlo, makakapag-adopt tayo sa tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ito ay strategic framework ng Pilipinas na layuning protektahan ang ating mga teritoryong sakop na nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Mangyayari ito kung magkakaroon ng ating armed forces ng mga advanced na mga military asset katulad na lang ng Alpha 3000 and Alpha 5000 na magagamit sa pagpapatrol sa ating mga teritoryo. Magiging malaking salapi ang uubusin ng Horizon 3 nanograms of modernization program dahil nakafocus na ang programa sa external threat at hindi na sa mga local insurgency katulad ng dati. Sa ngayon ay mabagal pa din ang usad ng modernization program at sana ay gawa na ito ng paraan ng Department of National Defense at sana ay gawin na itong priority sa Congress at maging sa mga Senate hearing upang nang sa gayon maisakatuparan na ang mga plano ng armed forces at upang makita ng China na seryoso tayo pagdating sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea.